Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na makasama kayo sa ating pagninilay-nilay sa araw na ito. Sa mga sandaling ito, tayo ay magkakaroon ng isang napakamahalagang talakayan na tiyak na magdadala ng liwanag at pag-asa sa ating mga puso. Ang ating tema ngayon ay nakatuon sa kapangyarihan ng panalangin kay Hesukristo na nagdadala ng kagalingan sa anumang karamdaman. Alam naman natin na sa ating paglalakbay sa buhay, hindi maiiwasan ang mga pagsubok at mga hamon sa kalusugan. Maraming tao ang dumaranas ng sakit, hindi lamang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual na bahagi ng kanilang buhay. Ngunit sa gitna ng mga pagsubok na ito, may pag-asa tayong maaasahan ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang ating tagapagligtas, ang ating guro, at higit sa lahat siya ang ating manggagamot. Sa ating pag-uusap ngayong araw, nais kong hikayatin kayong lahat na buksan ang inyong mga puso at isipan sa mga salita ng Diyos at sa mga pangako na Kanyang ibinibigay sa atin. Sa Biblia, maraming talata ang nagsasabi tungkol sa kapangyarihan ng panalangin. Sa Santiago 5:15 sinasabi, at ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ang Panginoon ay magbabangon sa kanya. Napakaganda ng pangako na ito. Ipinapakita nito na ang ating pananampalataya sa Diyos ay may kapangyarihang magdulot ng kagalingan. Ngayon, nais kong tanungin kayo, ano ang inyong mga karamdaman? Ano ang mga pasakit na dala ng mga sakit na ito sa inyong buhay? Huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga iniisip at nararamdaman sa mga komento sa ibaba. Ang mga saloobin at karanasan ninyo ay mahalaga at ang ating komunidad ay narito upang makinig at magdasal kasama ninyo. Tayo rin ay hinihimok na maging bahagi ng isang mas malawak na pagninilay. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan o nalulumbay, mahalagang malaman na hindi tayo nag-iisa. Ang ating Panginoon ay palaging nandyan, handang makinig sa ating mga panalangin. Kaya't samahan ninyo ako habang tayo'y naglalakbay sa mga salita ng pag-asa, pagmamahal at kapayapaan na dulot ng ating pananampalataya. Sa ating pagdarasal mamaya, naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay makakaranas ng espesyal na ugnayan kay Hesukristo. Huwag kalimutang isama ang inyong mga mahal sa buhay sa mga panalangin. Sa bawat salin ng ating mga kahilingan, naway magbigay tayo ng inspirasyon sa iba at maging daan upang sila rin ay makahanap ng kaginhawaan at lakas. At habang tayo ay nag-uusap, nais ko rin kayong anyayahan na mag-subscribe sa ating channel. Sa ganitong paraan, makakatanggap kayo ng mga updates sa ating mga susunod na mga talakayan at mga panalangin. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa atin at sama-sama tayong magpatuloy sa ating paglalakbay ng pananampalataya. Sa ating pagpasok sa ating panalangin sa araw na ito, naway magdala tayo ng pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Magtiwala tayo na sa bawat salitang ating ibubulong kay Hesukristo, may kapangyarihan siyang magdulot ng kagalingan. Isipin ninyo ang mga aspeto ng inyong buhay na nangangailangan ng kanyang touch. Alalahanin natin na siya ang ating ilaw sa dilim at sa kanya walang imposibleng bagay. Tayo ay magkakasama sa panalangin at ang ating pagkakaisa ay nagdadala ng higit pang lakas. Huwag kalimutan, sa mga susunod na minuto, ipagdasal natin ang isa't isa at ang ating mga pangarap sa kalusugan. Ang ating pananampalataya at panalangin ay may kakayahang magpabago ng ating kalagayan at magdala ng kagalingan sa ating mga katawan at kaluluwa. Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga komento at mga karanasan. Ang inyong boses ay mahalaga at sama-sama tayong manalangin at magpuri sa ating Panginoon. Sa Salmo 103:2, ang may akda ay nag-aanyaya sa atin na maging mapagpasalamat sa Diyos para sa kanyang mga kabutihan.
Sa kabila ng mga pagsubok at sakit na ating nararanasan, mahalagang alalahanin ang mga benepisyo ng buhay na dulot ng kanyang pagmamahal. Sinabi ng Salmo, "Purihin mo ang Panginoon, o aking kaluluwa, at kalimutan mo ang lahat ng kanyang mga kabutihan." Dito, makikita natin ang isang paanyaya na hindi lamang magdasal para sa ating mga pangangailangan, kundi maging mapagbigay ng pasasalamat sa mga biyayang natamo. Isang pangunahing bahagi ng ating pananampalataya. Sa tuwing tayo ay nagdarasal, naway maging bahagi ito ng ating mga panalangin ang pasasalamat, hindi lamang para sa mga kagalingan na nakuha, na kundi pati na rin sa mga nakakaligtaan nating grasya sa araw-araw. Ang pagkakaroon ng pusong puno ng pasasalamat ay nagiging daan para mas madali nating maramdaman ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Minsan, sa gitna ng ating mga pagsubok, nagiging mahirap ang magpasalamat. Maaaring nakakaranas tayo ng matinding sakit o problema sa ating kalusugan, at sa mga pagkakataong ito, madalas tayong nagiging nakatuon sa ating mga suliranin. Ngunit sa Salmo 103:3, sinasabi na ang Diyos ay nagpapagaling sa lahat ng iyong mga karamdaman. Ang pangako ng Diyos sa atin ay hindi lamang isang pangako ng pisikal na kagalingan, kundi pati na rin ng espiritual na kalusugan. Ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa, na kahit gaano pa man kalalim ang ating mga sugat, may kapangyarihan ng Diyos na ito'y pagalingin. Ang proseso ng pagpapagaling ay hindi lamang isang pisikal na kaganapan. Ito ay maaaring mangyari sa ating mga puso at kaluluwa. Sa ating mga panalangin, maaari tayong humiling ng tulong na hindi lamang para sa ating kalusugan, kundi para sa ating mga damdamin at pananaw. Sa pamamagitan ng paglapit kay Jesus, natututo tayong ihandog ang ating mga alalahanin sa Kanya, at sa Kanyang mga kamay, nagiging posible ang pag-asa at kaluwagan. Ang pagkakaroon ng malalim na relasyon kay Jesus ay nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Ang ating pananampalataya sa Kanya ay nagsisilbing ilaw sa madilim na mga panahon. Sa pamamagitan ng Kanyang mga turo at halimbawa, natutunan nating ang tunay na kagalingan ay nagmumula sa ating pagtitiwala sa Kanya. Kapag tayo ay nagdasal at humiling ng Kanyang tulong, dapat din nating isama ang ating pasasalamat, na parang sinasabi natin, "Panginoon, alam kong Ikaw ang aking tagapagligtas, at pinasasalamatan kita sa lahat ng iyong mga kabutihan." Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, naway maging bahagi ito ng ating buhay na puno ng pasasalamat at pagtitiwala. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo nagiging mas malapit sa Diyos, kundi nagiging inspirasyon din tayo sa iba na lumapit sa Kanya. Ang ating mga testimonya ng pagpapagaling at pagbabago ay nagiging patunay ng Kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Ang ating mga sakit at pagsubok ay maaaring maging mga hakbang sa ating espiritual na paglalakbay. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal kay Jesus, naway madama natin ang Kanyang presensya at ang Kanyang mga pangako ng pagpapagaling. Ang ating pasasalamat ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Kanya na ang lahat ng bagay ay posible. Sa Mateo 9:35 mo, makikita natin ang isang makapangyarihang larawan ng misyon ni Jesus, na naglalakbay sa mga bayan at nayon, nagtuturo at nagpapagaling ng mga sakit at karamdaman. Ang mga salitang ito ay hindi lamang naglalarawan ng Kanyang mga gawa, kundi ito rin ay nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa atin bilang mga mananampalataya. Ang paglalakbay ni Jesus ay simbolo ng Kanyang pagnanais na abutin ang mga tao sa kanilang mga pangangailangan, lalo na sa oras ng kagipitan at sakit. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan sa ating mga buhay, ang mensahe ng Kanyang pagpapagaling ay nananatiling buhay at makapangyarihan.
Ang layunin ni Jesus na dalhin ang kagalingan ay hindi limitado sa pisikal na aspeto. Sa kanyang mga turo at mga gawa, ipinapakita niya ang mas malalim na kahulugan ng pagpapagaling. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng magandang kalusugan, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng kapayapaan ng isip at puso. Ang mga tao na lumapit sa kanya, dala-dala ang kanilang mga pasakit, ay nakatagpo ng hindi lamang pisikal na kagalingan, kundi pati na rin ng espiritual na kalayaan. Sa bawat himala na kanyang ginawa, tila sinasabi niya sa atin na walang sakit o karamdaman ang hindi niya kayang pagalingin. Ang mga tao sa ating paligid, lalo na ang mga nagdurusa, ay nagiging paalala sa atin ng ating tungkulin na maging mga daluyan ng kanyang pagmamahal at kapangyarihan. Sa mga oras ng sakit, dapat tayong maging mga tagapamagitan na nanalangin at nagtitiwala sa kanyang kakayahang magpagaling. Ang ating pananampalataya ay may malaking papel sa proseso ng pagpapagaling. Sa Santiago Basa 14:15, itinuturo ang kahalagahan ng panalangin sa mga may sakit. Ang kanyang mga salita at pagkilos noong panahon ng kanyang ministeryo ay patuloy na umaabot sa atin, nagbibigay liwanag at pag-asa sa madilim na bahagi ng ating buhay. Ang kanyang mga himala ay hindi natatapos sa mga pahina ng Biblia. Patuloy itong nagaganap sa ating mga buhay araw-araw. Minsan, ang mga pagsubok at sakit na ating dinaranas ay tila napakalalim at mahirap unawain. Sa mga pagkakataong iyon, mahalaga ang pagkakaroon ng komunidad. Ang simbahan at ang ating mga kapwa mananampalataya ay nagiging mga katuwang sa ating paglalakbay. Ang pagkakaroon ng mga taong handang manalangin para sa atin, magbigay ng suporta at makinig sa ating mga kwento ay mahalaga. Sa ating mga pagdulog kay Jesus, tayo ay hindi nag-iisa. Nandiyan ang kanyang mga alagad, ang mga taong puno ng pananampalataya na handang sumuporta at makipag-ugnayan sa kanya para sa ating kagalingan. Magsimula tayo sa ating mga puso. Sa ating panalangin, dalhin natin ang ating mga pasakit, mga sakit at mga takot kay Jesus. Ipinagkakatiwala natin ang ating mga buhay sa Kanya na may buong pagtitiwala at pananampalataya sa Kanyang kapangyarihan. Sa Kanya, wala tayong dapat ikatakot. Ang Kanyang pagmamahal at awa ay nagbibigay ng katiyakan na sa kabila ng lahat ng hamon, may pag-asa at may pagaling na naghihintay sa atin. O Jesus, lumalapit kami sa iyo ngayon, puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa mga sakit at karamdaman, kami ay humihingi ng iyong pagpapagaling. Naway ang iyong mga kamay na nagbigay ng kagalingan sa mga may sakit noon ay patuloy na humipo sa amin ngayon. Sa aming pagtitiwala sa iyo, kami ay umaasa sa iyong mga himala. Amen. Ang tema ng pagpapagaling ay isa sa mga pinakamahalagang mensahe na itinataas sa salita ng Diyos. At isa rin ito sa mga pangunahing layunin ni Jesus sa kanyang ministeryo. Sa Santiago 4:21, makikita natin ang isang napakahalagang bahagi ng buhay ng mga mananampalataya, ang panalangin para sa mga may sakit. Ang talatang ito ay hindi lamang nag-uudyok sa atin na ipagdasal ang mga may karamdaman, kundi nagpapahayag din ng ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos na magpagaling. Sa mundo natin ngayon, hindi maikakaila na maraming tao ang dumaranas ng sakit, pisikal man o emosyonal. Maraming mga tao ang nagdadalamhati, nawawala ng pag-asa at naguguluhan sa kanilang sitwasyon. Sa gitna ng mga pagsubok na ito, ang panalangin ay nagiging isang mahalagang kasangkapan na nag-uugnay sa atin sa Diyos. Ang panalangin ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating pagtitiwala kay Jesus, na alam nating may kakayahan hindi lamang na makinig, kundi magpagaling din.
Ang pagkakaroon ng mga matatanda ng simbahan na manalangin para sa mga may sakit ay nagpapakita ng halaga ng pagkakaisa at suporta sa ating komunidad. Sa pamamagitan ng sama-samang panalangin, nagiging mas malakas ang ating pananampalataya at nagiging daan ito upang maranasan ng mga may kapansanan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Ang mga matatanda na puno ng karunungan at karanasan ay nagsisilbing gabay at nagbibigay ng lakas sa mga may sakit. Sila ang mga tagapamagitan na nagdadala ng ating mga hinanain at pagninilay sa harap ng Diyos. Minsan, nagiging balakid ang ating sariling pagdududa sa pagtanggap ng pagpapagaling. Sa mga pagkakataong ito, mahalaga ang pagsasama ng ating pananampalataya at ang pananampalataya ng ating mga kapatid sa simbahan. Ang simpleng pagkakaroon ng tiwala na ang Diyos ay may kapangyarihan na magpagaling ay maaaring maging simula ng isang himala. Hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban. May mga tao sa paligid natin na handang makinig at manalangin kasama tayo. Ang kanilang presensya at panalangin ay maaaring magbigay ng kaliwanagan at lakas na kailangan natin upang patuloy na lumaban sa mga hamon ng buhay. Madalas, ang ating mga sakit at karamdaman ay hindi lamang pisikal, maaari rin itong maging emosyonal at espiritual. Sa mga pagkakataong ito, ang ating pagkilos ng panalangin ay hindi lamang para sa pisikal na kagalingan, kundi para sa kabuuang pagbuo ng ating pagkatao. Ang ating pananampalataya ay nagiging sandata sa mga laban na hindi nakikita, at ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon na dumarating sa ating buhay. Dapat nating tandaan na ang pagpapagaling ay hindi palaging naging. Ang ating mga pag-iyak at panalangin ay hindi nawawala sa kanyang pandinig. Sa halip, ito ay nagiging bahagi ng kanyang plano para sa ating kagalingan. Sa susunod na bahagi, tayo ay mananalangin kay Hesukristo na may kapangyarihan na magpagaling ng anumang karamdaman. Magkaisa tayo sa ating pananampalataya at paghiling ng kanyang tulong at pagpapagaling sa ating mga buhay. O Diyos na puno ng awa at pagmamahal, lumalapit kami sa iyo sa ngalan ni Hesukristo, ang aming tagapagligtas at manggagamot. Sa oras na ito, kami ay nagtitipon upang ipahayag ang aming mga pananampalataya at pag-asa sa mga dakilang bagay na iyong kayang gawin. Sa bawat pagdulog namin sa iyo, aming dalangin na ang iyong presensya ay maramdaman ng bawat isa sa amin at ng lahat ng mga may karamdaman. Kami ay nananampalataya na sa iyo, O Panginoon, walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. Sa mga oras ng pangangailangan, kami ay nagtitiwala sa iyong kapangyarihan at kabutihan. Ipinapaabot namin ang aming mga panalangin para sa mga nagdurusa, sa mga nahihirapan sa kanilang mga katawan at isipan. Ipinagdarasal namin ang mga may malubhang karamdaman, ang mga may mga sakit na tila walang lunas, at ang mga nag-iisa sa kanilang laban. Sa bawat pagluha, sa bawat hikbi, kami ay umaasa na ikaw ay naririto, handang magbigay ng kaginhawahan at lakas. O Hesukristo, sa mga sandaling ito, isinasamo namin ang mga tao na nawawala ng pag-asa, lalo na ang mga nakakaranas ng sakit na nagdudulot ng takot at pangamba. Naway madama nila ang iyong yakap ng pag-ibig na nagbibigay ng kapanatagan. Sa kanilang mga puso, ipuno mo ang liwanag ng iyong presensya at bigyan sila ng lakas upang patuloy na lumaban. Sa mga pagkakataon ng sakit, aming Diyos, tulungan mo kaming maging mga kasangkapan ng iyong pagmamahal. Hayaan mo kaming maging mga daluyan ng pag-asa sa mga taong nangangailangan. Sa aming mga salita at gawa, naway maipakita namin ang iyong pagmamalasakit. Bigyan mo kami ng karunungan upang maunawaan ang mga pangangailangan ng iba at upang kami ay maging handa na tumulong sa kanila sa abot ng aming makakaya. Kami ay nagdarasal para sa mga doktor, nurse,
at lahat ng mga taong nagtatrabaho sa larangan ng kalusugan. Ipinagdarasal namin na sa kanilang mga kamay ay dumaloy ang iyong kapangyarihan. Naway sila ay magtaglay ng karunungan at malasakit sa kanilang mga pasyente. Sa bawat operasyon, sa bawat medikasyon, naway makilala nila ang iyong ginagampanan sa kanilang mga buhay. Bigyan mo sila ng lakas at tiyaga, lalo na sa mga pagkakataong sila ay pagod at nalulumbay. O Diyos, isinasamo namin ang mga pamilya ng mga may sakit. Sa kanilang mga puso, naway maghari ang iyong kapayapaan. Sa mga panahon ng pag-aalala at takot, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Sa bawat pagsubok, naway magkaroon sila ng lakas upang patuloy na umasa sa iyong mga pangako. Tulungan mo silang magsanib puwersa sa panalangin upang sa kanilang pagkakaisa, mas lalo pang maramdaman ang iyong presensya. Sa mga bata na may karamdaman, O Panginoon, ang aming puso ay pinipighati. Ipinagdarasal namin ang kanilang kaligtasan at kaginhawahan, na sana'y makatagpo sila ng saya sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan. Ipinagdarasal namin ang mga magulang na nagmamasid sa kanilang mga anak na nagdurusa. Bigyan mo sila ng lakas at pag-asa na sa bawat hakbang ay makakahanap sila ng dahilan upang magpatuloy. O Diyos na nagbibigay ng buhay, kami ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pananampalataya. Aming dalangin na ang bawat tao na may karamdaman ay makaranas ng iyong pagpapagaling. Sa mga sakit ng katawan, isinasamo namin ang iyong mga kamay na humipo at magbigay ng lunas. Sa mga sakit ng isip naway madama nila ang iyong kapayapaan na lampas sa lahat ng pag-iisip. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming makahanap ng kaliwanagan. Sa mga oras na kami ay nalulumbay, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, hayaan mo kaming lumapit sa iyo at makahanap ng kalakasan sa iyong mga bisig. Naway ang aming mga panalangin ay maging mga sigaw ng pag-asa at pananampalataya na sa kabila ng lahat, alam naming ikaw ang aming tagapagligtas at manggagamot. O Diyos, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang aming mga sarili at ang mga taong mahal namin. Magsimula ang pagbabago sa aming mga puso at sa pamamagitan ng aming pananampalataya, naway makita namin ang iyong mga kabutihan sa aming mga buhay. Ipatuloy kaming mananampalataya sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, kami ay lumalapit sa iyo na may pag-asa na ang iyong pagmamahal ay hindi kailanman nagkukulang. Sa aming mga komunidad, O Diyos, naway maghari ang pagkakaisa at pagmamalasakit. Sa mga oras ng kaguluhan at hidwaan, tulungan mo kaming maging mga tagapamayapa. Ipinagdarasal namin ang mga taong naguguluhan at nawawalan ng pag-asa. Naway magbigay kami ng inspirasyon sa isa't isa at sa pamamagitan ng aming mga mabuting gawa, naway magbigay kami ng liwanag sa mga madidilim na kalagayan. Hayaan mo kaming maging mga ilaw sa mundo na nagliliyab ng pag-asa sa mga pusong naguguluhan. O Panginoon, sa mga sandaling kami ay nag-iisa, ipaalala mo sa amin na ikaw ay palaging naririto. Sa bawat pag-iyak, sa bawat pagdududa, naway maramdaman namin ang iyong yakap na nagbibigay ng kapanatagan at lakas. Sa mga oras ng pagsubok, bigyan mo kami ng katatagan upang hindi kami sumuko. Naway ang aming pananampalataya ay magbigay daan sa mga himala na iyong nais ipakita sa aming mga buhay. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, tulungan mo kaming makakita ng tamang direksyon. Ibigay mo sa amin ang karunungan upang maunawaan ang mga senyales na iyong ipinapadala at bigyan kami ng lakas ng loob na sundin ang mga ito. O Diyos na nagmamahal, kami ay nananalangin para sa mga walang tahanan at mga nawawalan ng pag-asa sa kanilang mga buhay.
Sa kanilang mga puso naway maghari ang iyong pagmamahal at kapayapaan. Sa mga pagkakataong sila ay nagugutom at nag-iisa, ipaalam mo sa kanila na may mga tao na handang tumulong at makinig. Naway hindi sila mawala ng pag-asa at sa kanilang mga pagsubok, naway makatagpo sila ng mga oportunidad na makabangon muli. Sa kanilang mga pangarap, bigyan mo sila ng lakas upang patuloy na mangarap at magsikap kahit na sa gitna ng mga hamon. Sa mga kabataan, O Panginoon, naway patuloy mo silang ihandog ng kaalaman at karunungan. Ipinagdarasal namin na sa kanilang paglalakbay, sila ay magtagumpay at maging inspirasyon sa iba. Sa kanilang mga pinagdaraanan, tulungan mo silang makilala ang kanilang mga kakayahan at talento. Ibigay mo sa kanila ang lakas ng loob na ipaglaban ang kanilang mga pangarap at ang tibay ng loob na harapin ang mga pagsubok. Naway sila ay lumago sa pagmamahal at pagkakaalam sa iyong mga aral at sa kanilang mga puso maghari ang pag-asa at pananampalataya. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay natatakot, naway magbigay ka ng kapayapaan sa aming mga isip at puso. Sa bawat takot na aming nararamdaman, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming sandigan at kalakasan. Sa mga hamon na aming hinaharap, tulungan mo kaming makita ang mga pagkakataon para sa paglago at pagbabago. Naway ang aming mga pagsubok ay maging mga hakbang patungo sa mas mataas na layunin na iyong inihanda para sa amin. Sa pagtatapos ng aming panalangin, O Diyos, kami ay humihingi ng iyong pagkalinga at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng mga may karamdaman, sa mga nahihirapan, sa mga nag-iisa, sa mga nawawala ng pag-asa, naway madama nila ang iyong presensya at pagmamahal. Naway ang aming mga puso ay punuin ng iyong liwanag at sa bawat hakbang na aming gagawin, naway makilala namin ang iyong mga biyaya at kabutihan. Kami ay nagpasalamat sa bawat pagkakataon na kami ay nagkasama-sama sa panalangin. Sa aming pagkakaisa, naway patuloy na maghari ang iyong pagmamahal at kapayapaan. Sa ngalan ni Jesucristo ang aming tagapagligtas at manggagamot, kami ay nagtataas ng aming mga panalangin. Amen. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, nais kong anyayahan kayong magmuni-muni sa mga bagay na ating tinalakay. Ang ating pananampalataya sa ating tagapagligtas na si Jesucristo ay isang napakalakas na sandata, lalo na sa mga panahon ng pagsubok at sakit. Sa bawat salita ng panalangin na ating isinagawa, naway nadama ninyo ang kanyang presensya at ang kanyang kapangyarihan na nagmumula sa kanya. Alam natin na sa mundo na ito, marami ang dumaranas ng mga pagsubok sa kanilang kalusugan. Ang sakit ay maaaring magdala ng takot, pag-aalala at minsang kawalang pag-asa. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, mayroong pag-asa. Si Jesus ay hindi lamang tagapagligtas, kundi siya rin ang ating manggagamot. Ang kanyang mga sugat ay nagbigay sa atin ng kapayapaan at kagalingan. Sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ngayon, sa panahon ng inyong pagninilay-nilay, isaisip ninyo ang mga taong nangangailangan ng panalangin at kagalingan. Isipin ninyo ang mga mahal sa buhay na may karamdaman at ipanalangin ang kanilang kalagayan. Naway maging daan ang ating mga panalangin upang sila ay makatagpo ng liwanag at pag-asa. Huwag nating kalimutan na ang ating mga panalangin ay may kapangyarihan. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nananalangin, tayo ay lumalapit sa isang Diyos na nakakaalam ng ating mga pangangailangan. At higit pa rito, siya ay may plano para sa ating lahat. Tandaan din natin na ang ating pananampalataya ay hindi lamang para sa ating sarili. Tayo ay tinawag na maging liwanag sa mundo upang ibahagi ang pag-ibig ni Kristo sa mga tao sa ating paligid. Sa ating mga aksyon, sa ating mga salita, at sa ating mga panalangin, maaari tayong maging instrumento ng kanyang kagalingan. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating mga karanasan sa kanya. Ang ating mga testimonya ay makapagbibigay lakas at inspirasyon sa iba.
Sa mga susunod na araw, patuloy ninyong dalhin sa inyong mga puso ang mga aral na ating natutunan. Magpakatatag sa inyong pananampalataya at laging alalahanin na ang ating Diyos ay handang makinig. Siya ay nariyan sa bawat hakbang ng ating paglalakbay, kahit sa mga pagkakataong tila nag-iisa tayo. Sa mga oras ng pangangailangan, huwag kalimutang tumawag sa Kanya. Ang Kanyang puso ay bukas at ang Kanyang kamay ay handang umagapay sa atin. Naway magpatuloy ang ating ugnayan sa Kanya. Patuloy tayong manalangin, mag-aral ng Kanyang salita at manghikayat ng iba na lumapit sa Kanya. Ang ating buhay ay isang patotoo ng Kanyang kabutihan at pagmamahal. Magtiwala tayo na hindi tayo iniwan at ang Kanyang mga pangako ay lagi niyang tinutupad. Sa pagtatapos, dalhin natin ang mga mensahe ng pag-asa, pananampalataya at pagmamahal sa ating mga puso at isipan. Huwag kalimutang ihandog ang ating mga pasasalamat sa Kanya sa lahat ng Kanyang ginawa at patuloy na ginagawa para sa atin. Magsimula tayo ng bagong araw na may bagong pananaw at tiwala sa Kanyang mga plano. Amen.